Hi, Kotantayin! Nurse Clay here, and welcome to my life here in Iceland. Recently, napakaraming questions na halos paulit-ulit ko lang na nababasa dito sa page ko. Sa mga bago po rito, I am Nurse Clay and I am working as a nurse dito sa Iceland. I have been living here in Iceland for 3 years. Actually, magpo 4 years na nga. To everyone asking, how's life here in Iceland? Eto, okay naman, tahimik, payapa, walang pakialamanan ng buhay at walang chismosang kapitbahay. Kidding aside, masasabi kong super okay naman talaga. When it comes to financial stability, masasabi ko na kahit papaano okay naman. Sa bansa na to, masasabi kong maswerte ako dahil nurse ako. Sa dami ba naman ng magagandang opportunities dito, trabaho naghihintay para sa mga nurses na katulad ko, nasa iyo na lang talaga kung hindi ka pa makahanap ng trabaho. Masasabi kong isa sa profession na sobrang in demand sa bansa na to ay ang nursing. Basta masipag ka, willing kang matuto, at kaya mong tiyagaing aralin yung lengguwahe nila, masasabi kong may magandang opportunity naghihintay sa iyo sa bansang ito. And speaking of the nursing profession, isa sa madalas kong nababasa sa comment section dito sa mga videos ko is kung paano nga ba ako nakarating dito sa Iceland. Nag-agency ba ako o anong agency ginamit kong pathway papunta dito? Actually guys, parang long time ago, I already did a separate video about my journey, nursing journey here in Iceland. At nilagay ko doon kung anong pathway yung ginamit ko, pero paulit-ulit pa din po yung mga question na nababasa ko. Paulit-ulit din yung mga DMs na nare-receive ko na tinatry ko po talagang sagutin sa abot ng aking makakaya. And to everyone asking, I'm gonna make the long story short in this video, pero sa mga gusto pa rin pong malaman yung long way, yung pathway, it is actually posted and pinned dito mismo sa Facebook page ko. And disclaimer lang guys, sa mga makakapanood po ng videos na to, I will be sharing my own journey, nursing journey, kung paano ko nakarating sa bansa na to. Year 2021, I started my journey here in Iceland as an international student in University of Iceland. First question, paano ako naging international student? May agency ba? And the answer is no. Honestly speaking, wala din po talaga akong alam sa pathway ng international student dito before. It just so happened na meron isang tao na willing pong tulungan akong makarating dito. So meron pong isang tao dito sa Iceland na matagal ko nang kakilala na nag-process ng documents ko para makarating po ako dito. And for sure, may mga magtatanong, bakit nag-international student ka pa? Bakit hindi ka na lang nag-apply directly para maging nurse sa Iceland? As far as I know guys, wala talagang agency sa Pilipinas nagre-recruit directly ng mga nurses going here in Iceland. Pero meron din naman akong ibang kilalang nurses na nagtatrabaho dito sa Iceland ngayon na through direct hire. It's either galing sila ng ibang bansa o kaya naman hinire sila directly ng employer dito kasi may kakilala na silang mga nurses na pwede silang tulungang makapasok dito. And wala po akong alam sa process na yun guys kasi nga galing po ako ng international student pathway. At sa mga magtatanong naman kung anong course yung kinuha ko sa university para makarating dito, it's actually guys an Icelandic language or practical diploma in Icelandic language para matuto ako nung salita nila dito. Isa din kasi sa requirement para magkaroon ng nursing license dito is yung language proficiency. Actually guys, napansin ko nga recently na medyo nagigpit ang ospital when it comes sa mga application ng nurses dito. Dati kasi hindi naman nire-required na kailangan marunong ka kaagad ng Icelandic language nila. Pero nung mga nagbabrowse ako recently ng mga ibang job applications na open sa mga website ng hospital, napansin ko na ini-indicate na nila doon na kailangan marunong ka ng Icelandic language. Actually guys, meron din mga ibang news na nababasa ko na meron mga ilang doctors na nagsasabi na maraming mga international nurses na nagtatrabaho dito sa Iceland ngayon na hindi nga nakakaintindi ng Icelandic at nakakahinder ngayon sa treatment na kailangang ibigay sa pasyente. At hindi naman natin masisisi ang bansang ito kung magrereklamo sila when it comes to that, when it comes sa language barrier. Kasi nga una sa lahat, sa mga nagtatanong po, Iceland is not an English country. Meron po silang sariling lengguwahe sa bansa na to na kailangan mong aralin kung gugustuhin mong manirahan at magtrabaho dito. At bilang mga international workers sa bansa na ito na tayo naman talaga yung nag-decide na pumunta dito, I would say na responsibilidad nating igalang at aralin yung lengguwahe na kailangan natin para makapagtrabaho tayo ng maayos sa bansa na to. Meron ding mga nagtatanong kung pwede bang magtrabaho habang nag-aaral dito sa Iceland, and the answer is yes. As a student in this country, you will be given the opportunity na makapagtrabaho in a certain percentage habang nag-aaral ka, at ganun po yung ginawa ko nung nag-i-start pa lang ako dito. At sa mga nagtatanong, hindi po ako agad nag-start dito as a nurse. Actually, nag-start ako dito as a nursing assistant habang inaaral ko yung lengguwahe nila at makuha ko yung nursing license ko. At sa mga nagtatanong kung gaano katagal ng pag-aaral sa university, it's actually 8 to 9 months. And to give you a background about sa pag-aaral sa university dito, hindi po yun basta aral-aral lang. Seryosong aral siya guys, at kapag hindi ka nakapasa ng exam, magre-remedial ka din. And to those asking kung kamusta naman daw yung Icelandic language ko at this time, jag get sag ad, jag get itala dos skilled isländska bättre vänner.
en Irene mit bästa akvariumteja till Laira mera. It only means, guys, that I can actually speak and understand Icelandic better at work. But I'm still trying my best every day to learn more. At dahil nga guys, madalas ako sa trabaho, I would say na mas conversational ako when it comes to Icelandic sa trabaho compared kapag outside work. I mean, kaya ko naman yung mga simple conversations outside sa trabaho, pero pag lumalim na yung conversation guys, my God, Englishin nyo na lang po ako. When it comes sa salary ng nurses dito, masasabi ko na actually guys, malaki talaga siya. Yun nga lang, napakalaki din po nung cut-off ng taxes every month. And honestly, as high as 47% of my salary talaga every month na pupunta lang sa taxes ko dito sa bansang to. May mga ilang question din akong nababasa, nagtatanong kung kailangan ba registered nurse ka sa Pilipinas para maging nurse ka dito, and the answer is yes. And if you are planning to work in a hospital dito sa Iceland, especially kung tina-target nyo yung mga special area, I would say na magiging edge nyo talaga kung meron kayong magandang hospital background. Kahit saan namang bansa na gusto mo magtrabaho, especially kung target mo is hospital, outside the Philippines, then I would say na yung bedside experience talaga is really an edge. And to those nurses in the Philippines na nagtatanong sa akin kung kailangan ba may magandang experience bago mag-abroad, ang lagi kong sinasabi at nire-reply sa kanila na a good hospital experience in the Philippines will help you adjust better in your working environment kapag nag-abroad ka. It gives you confidence, it gives you knowledge. At lagi yung tatandaan guys na sinasabi nila na mistake will help us learn. Sa nursing profession, sa medical field, we are not allowed to commit mistakes because we are handling lives. Kaya kung may opportunity pa kayong matuto sa mga hospital natin sa Philippines at hindi pa naman hinihingi ng pagkakataon ng panahon na mag-abroad kayo kaagad, sulitin nyo talaga guys yung opportunity na matuto pa bago kayo umalis. By the way guys, ito pala yung aking night routine bago ako matulog. Inaayos ko na yung mga dishes, naglilinis na ako ng bahay para in the morning, malinis at maayos yung bahay. At nagluluto na din pala ako ng meal for the next day. And honestly speaking guys, my kitchen is my favorite part of the house. At grabe din talaga yung pagpapahalaga ko dito sa bahay ko because this is my first investment dito sa Iceland. Dugot pawis talaga to guys, as in. Alam naman natin kung gaano kahirap magkaroon ng properties dito kasi nga napakamahal ng cost of living dito, napakahirap mag-save. And that's all for this video guys. It's actually 2 AM at maliwanag pa because it's summer here in Iceland. If you still have questions, feel free to drop it in the comment box. See you guys in my next vlog. Spread love and be kind.